Isang kagyat na ulat ang ipinadala ng Chief of Staff ng Russian Arctic Fleet kay Pangulong Putin. Hindi pala biro ang Pilipinas. Ang susi sa $680 trilyong na pag-unlad ng Arctic ay hawak pala ng mga Pilipino. 72 oras matapos igiit ng Estados Unidos ang $420 bilyong mula sa Pilipinas, sa halip na sa Amerika, ang Pilipinas ay nakipagkamay sa Russia. Biglang binawi ni Trump ang issue sa defense costs at nagulantang ang buong mundo. Ang testimonya ng Russian Chief of Staff ay may nakakagulat na revelasyon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng 72 oras na iyon? Narito ang buong, nakakagulat na katotohanan. Bago tayo magsimula, mangyaring suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento ng Mabuhay ang Pilipinas. Ako mismo ang personal na tumanggap ng liham na iyon. Ako si Dmitry Korsakov, Vice Almirante at Chief of Staff ng Northern Fleet ng Russian Federation Navy. 32 taon na ako sa serbisyo militar. 3 beses akong naging kapitan ng nuclear submarine at daan-daang beses kong nilakbay ang ilalim ng yelo ng karagatang Arctic. Walang hindi nakakakilala sa akin sa dagat na ito. O iyon ang aking pinaniniwalaan. Isang ordinaryong Martes ang araw na iyon. Mula sa bintana ng aking opisina sa ikatlong palapag ng Northern Fleet Command sa Murmansk, tanaw ko ang madilim na tubig ng Kola Bay. Ang hangin ay humahampas sa bilis na higit 15 metro kada segundo at ang temperatura ay bumagsak sa 28 degrees Celsius. Sa taglamig ng Arctic Circle, hindi sumisikat ang araw. 2:00 pa lang ng hapon, pero parang gabi na, sa kapal ng dilim. Sa ibabaw ng aking mesa, may isang bote ng vodka at isang baso. Hindi ako umiinom sa umaga. Humaba lang ang pulong namin ng commander kagabi. Isa lang ang aming agenda, ang Northern Sea Route. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng Russia. Ang Northern Sea Route ay isang daanan ng barko na nag-uugnay sa mga karagatang Pasipiko at Atlantiko sa kahabaan ng hilagang baybayin ng Russia. Ang ruta mula Europa patungong Asya sa pamamagitan ng Suez Canal ay 21,000 kilometro. Sa Northern Sea Route, ito ay 13,000 kilometro na lamang. 40% ang nababawas sa distansya. Higit pa rito, sa ilalim ng sahig ng karagatang Arctic, matatagpuan ang 30% ng reserbang natural gas ng buong mundo. Kung makokontrol ng Russia ang rutang ito, mababago namin ang laro sa pandaigdigang logistika at enerhiya. Ang problema ay ang mga barko. Kailangan namin ng mga espesyal na icebreaker na kayang bumasag sa yelo na may kapal na 3 metro. Ang Russia ay may 7 luma at sira-sirang icebreaker. Kailangan naming bumuo ng mga bago, ngunit sinasakal kami ng mga parusang pang-ekonomiya mula sa kanluran. Nahinto ang pag-angkat ng mga makina mula sa Europa at naputol ang supply ng mga mahahalagang pyesa. 5 taon nang naantala ang paggawa sa St. Petersburg Shipyard. Ang industriya ng paggawa ng barko sa Russia ay halos paralisado na, kaya't bumaling kami sa China. Nag-order kami ng mga ice-breaking LNG carrier mula sa isang Chinese shipyard. Ang resulta, 2 taon na pagkaantala, 47 depekto sa welding at bagsak sa ice class rating. Kung ilulunsad sa karagatang Arctic, tiyak na dudurugin ito ng yelo na sayang ang 380 bilyong rubles. Ipinagmamalaki ng China na sila ang numero 1 sa paggawa ng barko sa mundo, ngunit iba ang usapan pagdating sa teknolohiya para sa polar vessels. 2:15 ng hapon nangyari iyon. Bumukas ang pinto ng opisina ko nang walang katok. 2 lang ang hindi kumakatok sa buong command. Ang commander o ang intelligence officer. Pumasok si Coronel Natalia Volkova, ang aming intelligence officer. Sa edad na 38, siya ang pinakabatang koronel sa Northern Fleet. Nagtapos siya sa Moscow State University sa pag-aaral ng Silangang Asya, bihasa sa Tagalog at Hapones, at walang kapantay ang kanyang husay sa pagsusuri ng military intelligence sa buong fleet. Kakaiba ang ekspresyon ni Volkova. Hindi ko matukoy kung ito'y tensyon o pananabik. Chief, may natanggap po tayong naka-encrypt na mensahe mula sa Naval High Command. Iniabot niya sa akin ang isang tablet. Sa screen, lumitaw ang na-decode na mensahe. Kumunot ang noo ko nang makita ko kung sino ang nagpadala, ang punong himpilan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ano naman ang ipapadala sa atin ng Pilipinas? Isang panukala po para sa teknikal na kooperasyon sa magkasanib na pag-unlad ng Arctic.
Pumasok ito sa pamamagitan ng isang lihim na channel, dumaan sa aming military attaché sa embahada ng Russia sa Maynila. Kinuha ko ang tablet at binasa ang unang linya. Napangisi ako. Ang Pilipinas, gustong makisali sa Arctic? Napatawa ako ng mahina. Sa totoo lang, katawa-tawa. Malinaw ang pananaw ko sa bansang iyon. Isang tuta ng Amerika. Isang bansa na uupo kung sasabihing umupo at tatayo kung sasabihing tumayo. Isang bansa na may 28,500 tropang Amerikano at wala man lang sariling kontrol sa kanilang operasyon sa panahon ng digmaan. At ngayon, ang bansang iyon ay nagbubukas ng isang lihim na channel sa Russia, ang pinakamalaking karibal ng Amerika. Inihagis ko ang tablet sa mesa. Marahan, ngunit may bigat ng pagwawalang bahala. Volkova, ikaw ang eksperto sa Silangang Asya. Anong mayroon ang hukbong dagat ng Pilipinas? Mayroon po silang 3 diesel-electric submarines, 12 destroyers, at maraming frigates. Wala silang nuclear-powered assets, at lahat ng kanilang submarino ay conventional. Conventional. Ang salitang iyon ang nagsabi ng lahat. Sa Russian Navy, ang conventional submarine ay isang relic mula sa panahon bago na imbento ang nuclear submarine. Isang dekuryenteng lata na pinapatakbo ng baterya, isang sasakyan sa ilalim ng tubig na kailangang umakyat sa ibabaw para huminga. Ang aming Northern Fleet lamang ay may 23 nuclear submarines, mga tunay na submarino na kayang manatili sa ilalim ng tubig nang walang hanggan gamit ang isang nuclear reactor. At ngayon, isang bansa na may 3 dekuryenteng lata ang nag-aalok ng teknikal na kooperasyon sa amin. Kumusta naman ang kanilang teknolohiya sa paggawa ng barko? Sa larangan ng commercial vessels, isa sila sa mga nangunguna sa rehiyon. Sa mga tuntunin ng order book para sa container ships, tankers at bulk carriers, nanatili silang isang malaking manlalaro sa nakalipas na dekada. Commercial vessels, mga barkong naghahatid ng mga kargamento, mga barkong pangnegosyo. Iyon pala ang magaling nilang gawin. Hindi mga barkong pandigma, hindi combat ships, hindi submarino, at lalong hindi mga icebreaker. Mga barkong panghakot lamang. Sumandal ako sa aking silya at kinuha ang baso ng vodka. Isang lagok. Ang init na dumaloy sa aking lalamunan ay panandali ang naglinis ng aking isipan. Tanggihan mo. Wala tayong kailangan sa Pilipinas. Sayang lang sa oras. Matatag ang aking desisyon. Ang Pilipinas ay kaalyado ng Estados Unidos. Kahit na mayroon silang mga hindi pagkakasundo sa defense costs, ang pangunahing istruktura ay hindi magbabago. Hindi magbibigay ng teknolohiya sa Russia ang isang bansang nasa panig ng Amerika at kung gagawin man nila, hindi papayag ang Amerika. Sa sandaling makipag-alyansa ang Pilipinas sa Russia, ituturing sila ng Amerika bilang kaaway. Hindi sila isang bansa na handang gawin iyon. O iyon ang aking pinaniniwalaan. Lumapit si Volkova. Muli niyang kinuha ang tablet at nag-swipe sa screen. Chief, may kalakip na mga dokumento ang panukala. Sana po ay tingnan ninyo, kahit isang beses lang. Naiinis man, iba ang ekspresyon ni Volkova kaysa karaniwan. Hindi siya isang taong nagsasayang ng oras ko sa mga walang kwentang bagay. Kinuha kong muli ang tablet. Ang pamagat ng kalakip na file ay buod ng kakayahan sa teknolohiya ng sasakyang dagat para sa polar navigation. Nakasulat ito sa Filipino at Russian. Binuksan ko ang unang pahina. Listahan ng mga nagawang ice-class LNG carrier. Ito ay isang listahan ng mga uri ng barko na tanging ang Pilipinas lamang sa mundo ang matagumpay na nakagawa. Nagsimula akong magbasa ng mga numero. Bawat linyang binabasa ko, lalong kumukunot ang noo ko. 15 ARC, 7 ice-class LNG carriers, kumpleto na. Ang nag-order, Russia's Novatek. Ito ang mga barkong ginamit sa Yamal LNG project. Alam kong ang mga Pilipino ang gumawa ng mga barkong ito. Ngunit hindi ko kailanman lubusang inisip kung ano ang kahulugan nito. Susunod na linya, 100%, 100% ng market share sa pag-order ng LNG carriers sa buong mundo. Nangangahulugan ito na ang mga shipyard ng Pilipinas ang may monopolyo sa merkado na ito. 100%. Hindi ito kayang gawin ng China, ng Japan o ng Europa. Tanging ang Pilipinas lamang. Sa ibaba nito, may isang larawan. Isang dambuhalang barko na bumabasag sa dagat ng yelo, isang aerial shot na kuha, sa sandaling binibiyak ng unahan ng barko ang yelo. Ang mga puting tipak ng yelo ay nahahati sa magkabilang panig,
na naglalantad sa itim na tubig ng dagat. Sa gilid ng barko, may nakasulat na maliliit na letra, Bataan Naval Shipyards. Tinitigan ko ang larawan ng mga 3 segundo. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tablet. Volkova. Opo, Chief. Sa 15 barkong iyan, ilan ang ginamit sa Yamal Project? Lahat po. Ang buong fleet ng mga barko na naghahatid ng LNG mula sa Yamal papuntang Europa at Asia sa pamamagitan ng Northern Sea Route ay gawang Pilipinas. Sandali, ibig sabihin, lahat ng barkong naglalakbay ngayon sa Northern Sea Route na may kargang LNG ay gawa ng Pilipinas? Tama po. Natahimik ang buong silid. Tanging ang ugong ng hangin na humahampas sa bintana ang maririnig. Sa isip ko, isang piraso ng palaisipan ang nabuo. Ang Northern Sea Route ng Russia, ang kinabukasan ng Russia. Ang mga barkong nagdadala ng kinabukasang iyon ay hindi gawa ng Russia kundi ng Pilipinas. Ngunit ayaw kong aminin ang katotohanan iyon. Commercial vessels lang naman iyan. Magaling lang silang gumawa ng mga barkong panghakot. Ibang-iba ang antas niyan kumpara sa military icebreakers o submarines, sabi ko. Nagsalita si Volkova. Chief, may isa pa po. Sa huling pahina ng panukala ng Pilipinas, may isang linya. Ano yon? Bumaba ang tono ng boses ni Volkova. Nakasulat po na nakolekta ng isang submarino ng hukbong dagat ng Pilipinas ang acoustic signature ng ating barkong Severodvinsk sa Barents Sea noong nakaraang buwan. Ang Severodvinsk, ang pinakabago at pinakamodernong nuclear submarine ng Russian Navy, ang nangungunang barko ng Yasen class. Isa sa pinakatahimik na nuclear submarine sa mundo na kahit ang US Navy ay nahihirapang subaybayan at ang acoustic signature nito ay nakuha ng Pilipinas. Kalokohan, sabi ko. Iyon din po ang una kong inisip. Ngunit may kalakip na sample ng acoustic data sa panukala. Kailangan pa itong suriin, ngunit ang frequency band ay tumutugma sa mga pampublikong espesipikasyon ng Severodvinsk. Isang pintig ng puso ko ang lumaktaw. Ang baso ng vodka sa aking kamay ay bahagyang nanginig. Upang makuha ang acoustic signature ng isang nuclear submarine gamit ang isang conventional submarine, kailangan mong lumapit ng husto sa target. Ang Barents Sea ay bakura ng Russian Northern Fleet. Puno ito ng mga sonar buoy at 24,007 na nagpapatrolya ang aming mga patrol vessel. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang diesel submarine ang nakapasok. Lumapit sa tabi ng Severodvinsk, ni-record ang tunog nito at nakalabas, imposible. Hinding-hindi iyon magagawa ng isang dekuryenteng lata. Mariin kong sinabi. Ngunit naramdaman ko mismo na ang kumpiyansa sa aking boses ay bahagyang nabawasan kumpara kanina. Tinitigan ako ni Volkova. Sa kanyang mga mata, walang kumpiyansa o pagtutol, tanging isang tahimik na panggigipit na ito ay isang bagay na kailangang personal na suriin. Sakto namang tumunog ang telepono sa aking opisina, ang direct line. 2 lang ang tumatawag sa numerong ito, ang opisina ng Fleet Commander o ang Ministry of Defense sa Moscow. Sinagot ko ang telepono. Moscow. Vice-Almirante Korsakov, ito si Ivanov mula sa Security Council. Inaatasan kayo na tanggapin ang panukala para sa teknikal na kooperasyon mula sa hukbong dagat ng Pilipinas. Isang delegasyon mula sa Pilipinas ang darating sa Murmansk sa loob ng 48 oras. Salubungin sila ng may pinakamataas na antas ng karangalan. Pinakamataas na antas ng karangalan, ibig sabihin, sineseryoso ng Kremlin ang Pilipinas. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Volkova. Tumango siya na para bang alam na niya. Ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ay kumpirmadong isang komodoro. Ang pangalan niya ay Miguel Santos. Galing siya sa Philippine Navy Submarine Command. Submarine Command, nanlamig ang batok ko sa mga salitang iyon. Isang panukala para sa kooperasyon sa teknolohiya ng icebreaker, ngunit ang pinuno ng delegasyon ay isang eksperto sa submarino. Nangangahulugan ito na ang tunay na ibinebenta ng Pilipinas ay maaaring hindi icebreakers, kundi isang bagay na iba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim ng Kola Bay, kumikislap ang mga ilaw ng mga barko ng Northern Fleet. Nuclear submarines, cruisers, destroyers. Ang puso ng pangalawang pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo ay nasa harap ko. Ngunit sa bakuran mismo ng pusong iyon, isang submarino ng Pilipinas ang pumasok at lumabas na parang isang multo. Nagsalin pa ako ng isang basong vodka. Ang tunog ng likidong bumubuhos sa baso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Volkova,
Dalhin mo sa akin ang lahat ng datos tungkol sa mga submarino ng Pilipinas. Technical specifications, operational history, export records. Bukas ng umaga. Opo, Chief. At isa pa po. Huminto si Volkova sa may pinto. Ikonekta mo ako sa kapitan ng Severodvinsk. Gusto kong suriin ang mga patrol logs sa Barents Sea noong nakaraang buwan. Matapos umalis ni Volkova, matagal akong nakatitig sa madilim na bintana. Ang isiping isang submarino ng Pilipinas ang dumaan na parang multo sa kung saang bahagi ng madilim na tubig ng Barents Sea ay hindi maalis sa aking isipan. Dekuryenteng lata. Iyon ang tawag ko sa kanila. Para sa isang taong 22 taon nang nagpapatakbo ng nuclear submarines, ang mga diesel submarine ay laruan lamang. Ngunit may isang bagay sa isang sulok ng aking dibdib na bumabagabag sa akin. Kung totoo, ang acoustic data na ipinadala ng Pilipinas. Kung mayroong isang submarino sa mundong ito na kayang lumapit sa pinakamodernong nuclear submarine ng Russian Navy nang hindi natutuklasan, hindi iyon isang lata. Iyon ay isang multo at ang mga multo ay nakakatakot dahil hindi sila nakikita. Inubos ko ang aking vodka. Sa loob ng 48 oras, ang may-ari ng multong iyon ay papasok sa command na ito. Isang taong nagngangalang Komodoro Miguel Santos ng hukbong dagat ng Pilipinas. Hindi ko pa alam noon na ang dala niya ay hindi lamang isang simpleng panukalang teknikal, kundi ang pinaka-nakakagulat na datos sa kasaysayan ng Russian Navy. At ang datos na iyon ang magiging mitsa na yayanig sa 100 taong pangingibabaw ng Estados Unidos ng Amerika. Kung naiisip ko lang kung ano ang mangyayari sa loob ng 48 oras, marahil ay uminom ako ng lambanog ng Pilipinas sa gabing iyon sa halip na vodka, ang inuming ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa kanilang tagumpay. Lumipas ang 48 oras. Araw ng pagdating ng delegasyon ng Pilipinas sa Murmansk. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Binasa ko hanggang alas 4 ng madaling araw ang mga dokumentong dinala ni Volkova tungkol sa mga submarino ng Pilipinas. Habang binabasa ko, lalo akong naiinis. Hindi dahil sa ayaw ko sa Pilipinas, kundi dahil napakarami kong hindi alam. Sa loob ng 22 taon sa hukbong dagat, hindi ko kailanman sineseryoso ang hukbong dagat ng Pilipinas. Taon-taon kaming gumagawa ng mga ulat sa pagsusuri ng kapangyarihan ng US Navy, Chinese Navy at British Navy. Ang Pilipinas ay hindi man lang kasama sa aming pagsusuri. Ganoon lang kaliit ang tingin namin sa kanila. Alas 8 ng umaga, nakahilera na ang honor guard sa harap ng command guest house. Ayon sa utos mula sa Kremlin, ito ang pinakamataas na antas ng paggalang. Sa hangin na 31 degrees Celsius, nakatayo ang mga marino sa kanilang formal na uniforme. Pumuputi ang kanilang hininga. Naka-full dress uniform din ako. 7 medalya ang nakasabit sa aking dibdib. Mga medalyang natanggap ko noong ako'y kapitan pa ng nuclear submarine. Sinadya kong isuot lahat. Gusto kong ipakita sa delegasyon ng Pilipinas kung anong uri kami ng hukbong dagat. Eksaktong alas 9, 3 itim na sasakyang militar ang pumasok sa pangunahing tarangkahan ng command. Ang unang taong bumaba sa sasakyan ay si Miguel Santos. Kakaiba ang una kong impresyon sa kanya. Hindi siya matangkad o pandak, hindi maskulado o payat. Mukha siyang propesor sa universidad kaysa isang sundalo, ngunit iba ang kanyang mga mata. Mga mata na parang madilim na gabi sa Arctic, malalim madilim at walang anumang mababakas. Sa loob ng 22 taon na pagtingin sa mga mata ng mga sundalo, ngayon lang ako nakakita ng ganoong mga mata. Hindi dahil wala siyang emosyon, kundi dahil perpekto niyang itinatago ang mga ito. Sa likod ni Santos, bumaba ang 5 opisyal at 4 na sibilyan. Ang mga sibilyan ay pawang nakasuit at sa kanilang mga tie pin, nakikita ang logo ng isang kumpanya, Bataan Naval Shipyards. Mga inhinyero mula sa shipyard ang kasama nila. Nagkamayan kami. Hindi malamig ang kamay ni Santos, kahit na 31 degrees ang temperatura. Hindi siya nakasuot ng guwantes. Ako ay nakasuot. Ang maliit na pagkakaibang iyon ay bumagabag sa akin. Sanay ba siya sa lamig? O sadyang hindi niya pinapansin ang ganitong klase ng lamig? Ako si Chief of Staff Korsakov. Maligayang pagdating. Ako si Miguel Santos. Salamat sa pag-imbita sa amin. Nagsalita siya sa Filipino. Isinalin ito ng interpreter sa Russian. Ang Filipino ni Santos ay mababa at kalmado. Isang boses na parang sinadyang hinaan. Isang tono na nagpapakinig sa mga tao.
Isang uri ng tao na hindi sumisigaw para makuha ang atensyon, kundi humihina ng boses para akitin ang mga tao. Giniya ko sila sa conference room ng guest house. Umupo kami sa magkabilang panig ng isang hugis itlog na mesa. 8 sa panig ng Russia, 10 sa panig ng Pilipinas. May tubig at tsaa sa mesa. Inalis ko ang vodka. Opisyal na pulong ito. Bago magsimula ang pulong, tinawag ko si Volkova at bumulong. Makinig lang tayo sa usapan tungkol sa teknolohiya ng icebreaker. Huwag na huwag mong unang babanggitin ang tungkol sa submarino. Hintayin nating sila ang unang magsalita. Ito ay isang estratehiya. Ang pagsingit ng data ng acoustic ng submarino sa kanilang panukala ay sinadya. Gusto nilang makita ang aming reaksyon. Kung kami ang unang magbabanggit tungkol sa submarino, nangangahulugan iyon na nagulat kami. At ang pagpapakita ng pagkagulat ay pagpapakita ng kahinaan. Huwag kailanman magpakita ng kahinaan sa kalaban. Ang unang tuntuning itinuturo sa Naval Academy, nagsimula ang pulong. Unang nagsalita si Santos. Chief, may 3 bagay kaming inihanda ngayon. Una, ang panukala para sa teknikal na kooperasyon sa mga polar-class ice-breaking vessels. Pangalawa, isang plano para sa magkasanib na pag-unlad ng sistema ng paglalayag sa Northern Sea Route. At ang pangatlo, sasabihin ko, depende sa takbo ng pulong. Nagtataka ako kung ano ang pangatlo, ngunit hindi ako nagtanong. Ang unang magpakita ng interes ay talo. Tumango lang ako. Tumayo ang isang technical director mula sa Bataan Naval Shipyards at ipinakita ang isang presentasyon sa screen. Sa unang slide, isang malaking numero ang lumitaw, 172. Malamang, iilan lang sa silid ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon. Ipinaliwanag ng technical director. Ang 172 ay ang kabuuang bilang ng mga polar-rated vessels na ginawa ng aming shipyard hanggang ngayon. 172 na barko. Ang buong icebreaker fleet ng Russia ay 40 barko. Isang shipyard sa Pilipinas ang gumawa ng higit sa 4 na beses ng buong icebreaker fleet ng Russia. Siyempre, magkaiba ang military icebreakers at commercial vessels. Ngunit ang bigat ng numerong 172 ay hindi maaaring balewalain. Lumipat ang screen. Isang blueprint ng barko ang lumitaw. Isang disenyo na hindi ko pa kailanman nakita. Ito ang susunod na henerasyon ng ice-breaking LNG carrier na aming ginagawa, Ice Class Arc 9. Ang kasalukuyang pinakamataas na rating para sa mga commercial icebreaker na ginagamit sa mundo ay Arc 7. Ang barkong ito ay 2 antas na mas mataas. Kaya nitong basagin ang yelo na may kapal na 3.5 metro ng mag-isa. 3.5 metro. Ang pinakabagong nuclear icebreaker ng Russia, ang Arctica, ay kayang bumasag ng yelo na may kapal na 2.9 metro. Isang commercial vessel na mas makapal pa sa nuclear icebreaker ang kayang basagin? Hindi ka panipaniwala. Itinaas ko ang aking kamay. Sandali, walang Arc 9 class vessel sa mundo. Kung nasa design stage pa lang, ibig sabihin hindi pa ito nasusubok. Tumango ang technical director. Tumpak po kayo. Ngunit natapos na namin ang pagsubok sa isang scaled model. Ipapakita namin sa inyo ang mga resulta. Isang video ang ipinalabas, isang test basin sa isang lugar sa Pilipinas. Sa ibabaw ng isang artipisyal na yelo, dahan-dahang umuusad ang isang modelo ng barko. Ang yelo ay nabibiyak at natutulak sa magkabilang panig ng unahan. Ang 3.5 metrong kapal ng artipisyal na yelo ay malinis na nahati. Tinapik ni Petrov, ang Russian shipbuilding expert na katabi ko, ang aking siko. Nanginginig ang kanyang bumubulong na boses. Chief, tingnan ninyo po ang disenyo ng unahan. Ito ay isang double triangular structure at ang anggulo ng pagbasag ng yelo ay ganap na iba sa ating Arctica. Hindi nito binabasag ang yelo kundi hinahati at itinutulak. Ang impact load ay nababawasan ng higit sa 30%. Ang buhay ng barko ay dodoble. Si Petrov ay 30 taon nang nagdidisenyo ng mga icebreaker sa St. Petersburg Shipyard. Tinatawag siyang ama ng Russian icebreakers. At ngayon, nanginginig ang kanyang boses dahil sa pagkamangha. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Petrov o sinubukan kong hindi pansinin. Ngunit nagsimulang bumagabag ang isang sulok ng aking isipan. Nagpatuloy ang presentasyon. Pangalawang paksa. Sistema ng paglalayag sa Northern Sea Route. Tumayo ang isang inhinyero mula sa BNS
at nagpakita ng bagong screen. Isang mapa ng mundo na may minarkahang ruta. Isang pulang linya ang dumadaan sa ibabaw ng North Pole. Ang kasalukuyang pinakamalaking problema sa paglalayag sa Northern Sea Route ay ang katumpakan ng satellite navigation. Ang North Pole ay kung saan nagtatagpo ang mga satellite orbit, kaya't parehong malaki ang error margin ng GPS at GLONASS. Ang error ng GPS sa Arctic ay 15 hanggang 30 metro, habang ang GLONASS ay 8 hanggang 20 metro. Para makadaan sa mga makitid na daanan sa pagitan ng mga yelo, kailangan ng katumpakan na hindi bababa sa 3 metro. Alam din namin ang problemang iyon. Isa sa mga dahilan kung bakit taon-taon may mga aksidente ng pagkasadsad ng barko sa Northern Sea Route ay dahil sa error ng satellite. Gumagalaw ang yelo at nagbabago ang mga daanan at sa 30 metrong error, imposible ang ligtas na paglalayag. Hinawakan ng inhinyero ang screen. Isang bagong ruta ang lumitaw sa mapa bilang isang berdeng linya. Ang Pilipinas ay may sariling satellite navigation system. Ang katumpakan ng Agila system ay nasa sentimetro. Natahimik ang silid. Sa salitang sentimetro, nagkatinginan ang mga Russian technical experts. Muling bumulong si Petrov. Sa pagkakataong ito, halos daing na ang kanyang boses. Ang GPS ay 10 metro, ang GLONASS ay 8 metro. Posible ba iyon? Pareho kami ng tanong. Ang GLONASS ng Russia ang pangalawang pinakatumpak na satellite navigation system sa mundo. Inabot ng 35 taon upang mabuo ito. At nagastos kami ng napakalaking halaga para mailagay ang 24 na satellite sa orbit. At ngayon, nalampasan ito ng Pilipinas? Mayroon ba kayong ebidensya? Ang katumpakan na yan, theoretical value ba o actual measurement? Direkta akong nagtanong. Hininaan ko ang aking boses, sinasadya, upang hindi magmukhang agresibo ang aking pagdududa. Unang beses na sumagot si Santos ng direkta. Sa loob ng 30 minuto mula nang magsimula ang pulong, hindi siya nagsalita. Ngunit sa tanong na ito, sumagot siya. Actual measurement. Ginagamit ito sa real time sa buong Pilipinas. Mula sa port automation, autonomous ships, hanggang sa precision agriculture, ginagamit ito sa lahat ng larangan. Kung gusto ninyo, maipapakita namin ang real-time data. Tumango si Santos sa isang kasama. Binuksan ng kasama ang isang laptop at may in-type. Isang real-time screen ang lumitaw. Ang pantalan ng Maynila, gabi na sa Pilipinas, ngunit ang buong pantalan ay nagniningning. Walang tigil ang paggalaw ng mga container crane at sunod-sunod ang pagdating ng mga barko. Sa itaas ng screen, nagbabago ang mga numero sa real-time. Agila System Precision, current value 1.2 cm. Kumikislap ang numero, nagbabago sa 0.9, 1.1, 0.8. Lahat ay nasa loob ng 2 cm. Ito ang real-time KPS correction data na natatanggap ngayon sa pantalan ng Maynila. Tulad ng nakikita ninyo, ang error margin ay hindi lumalampas sa 2 cm. 2 cm. 1,500 ng GPS, 1,400 ng GLONASS. Kahit na nakikita ko ito ng sarili kong mga mata, hindi ako makapaniwala. Sa sandaling iyon, ipinakita sa akin ni Volkova ang isang tablet. Isang kagyat na ulat mula sa Russian Military Intelligence ang nasa screen. Habang nasa pulong, humingi ng real-time verification si Volkova mula sa Moscow. Simple lang ang nilalaman ng ulat. Kumpirmado bilang totoo ang katumpakan ng Agila System ng Pilipinas batay sa aming sariling pagsusuri ng satellite data. Ang Pilipinas ay nakumpleto na ang buong operasyon ng Agila System. Isinoli ko ang tablet kay Volkova. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Dahil hindi ako uminom ng vodka, wala akong maidadahilan. Kahanga-hanga. Tumuloy na tayo sa susunod na agenda. Sinubukan kong magsalita ng mahinahon. Ngunit alam kong mas mataas ng kalahating tono ang aking boses kaysa karaniwan. Tiningnan ako ni Santos ng saglit. Wala pang 1 segundo. Ngunit ang tingin na iyon ay may mensaheng, hindi pa ito nagsisimula. Inanunsyo ang 10 minutong pahinga. Bumalik ako sa aking opisina at tinawag si Volkova. Volkova, maging tapat ka. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng antas ng teknolohiya ng Pilipinas sa alam natin? Nag-atubili si Volkova. Ngayon ko lang siya nakitang mag-atubili. Siya ay laging nagbibigay ng direktang ulat. Chief, sa totoo lang po, malaki ang pagkakamali ng ating gobyerno sa pagtatasa sa Pilipinas. Sa teknolohiya pa lang ng icebreaker, hindi bababa sa 15 taon ang agwat nila sa atin.
Ang Agila system ay hindi man lang maikukumpara. Inabot tayo ng 35 taon para sa GLONASS. Ngunit ang Pilipinas ay mayroon ng sistema na mas mahusay pa rito at ginagamit na. 15 taon. Ang numerong iyon ay umikot sa aking isipan. Ipinagmamalaki ng Russia na kami ang hari ng Arctic, ngunit sa teknolohiya para sa mga barkong kailangan sa Arctic, 15 taon kaming nahuhuli sa Pilipinas. Ngunit ang talagang yumanig sa akin ay ang sumunod. At Chief, dumating na po ang resulta ng pagsusuri sa acoustic data ng Severodvinsk na ipinadala ng Pilipinas. Nag-iba ang mga mata ni Volkova, pagkabalisa. Totoo po, ang frequency spectrum, bilang ng propeller blades at pattern ng bilis ng makina, lahat ay tumutugma. Ito talaga ang natatanging acoustic signature ng Severodvinsk. Ito ay isang antas ng resolution na imposible kung hindi kinolekta mula sa tabi mismo ng barko. Gaano kalapit sila lumapit? Sa tingin mo, huminga ng malalim si Volkova sa loob ng 500 metro. 500 metro. Sa isang nuclear submarine, ang 500 metro ay napakalapit na. Nasa loob ito ng saklaw ng torpedo. Lumapit ang isang submarino ng Pilipinas sa loob ng saklaw ng torpedo ng pinakabagong nuclear submarine ng Russia, ni-record ang tunog nito at nakalabas. Nang hindi man lang namin napansin, paano ito naging posible? Sa isang diesel submarine, nagbukas si Volkova ng isang file sa kanyang tablet. Isang teknikal na dokumento tungkol sa mga submarino ng Pilipinas. Ito ang KSS-3 submarine ng Pilipinas, 3,600 tonelada. Sa papel, ito ay conventional, ngunit sabay itong gumagamit ng lithium-ion batteries at AIP system. Sa isang full charge ng lithium-ion, kaya nitong manatili sa ilalim ng tubig ng higit sa 3 linggo. At ang antas ng ingay nito ay hindi maipagkakaiba sa mga hayop sa dagat. Kung makuha man ito ng ating sonar, isang balyena lang ang lalabas sa screen, 3 linggong pag-submerge. Ang mga numerong iyon ay tumatak sa aking isipan. Isang conventional submarine na kayang manatili sa ilalim ng tubig ng 3 linggo. Kung posible iyon, nangangahulugan itong kaya rin nilang mag-operate sa karagatang Arctic. Maaari silang pumasok sa ilalim ng yelo, isagawa ang misyon, at lumabas. Ang pangunahing doktrina ng Russian Navy ay nayayanig. Palagi kaming naniniwala na ang karagatang Arctic ay teritoryo ng mga nuclear submarine. Hindi makakapasok ang mga diesel submarine. Kailangan nilang umakyat sa ibabaw bago maubos ang kanilang baterya, ngunit ang ibabaw ay natatakpan ng yelo. Kaya't sa Arctic, tanging ang mga nuclear submarine ng Russia at Amerika lamang ang malayang nakakagalaw at iyon ang aming estratehikong bentahe. Ngunit kung ang Pilipinas ay nakagawa ng isang submarino na kayang manatili sa ilalim ng tubig ng 3 linggo nang hindi kailangang umakyat, nangangahulugan itong maaaring masira ang eksklusibong posisyon ng Russia sa Arctic. Natapos ang pahinga. Bumalik kami sa conference room. Habang umuupo, muli kong tiningnan si Santos. Wala pa ring ekspresyon. May hawak siyang isang tasa ng tsaa, ngunit hindi umuusok. Hawak niya ang isang malamig na tsaa, ngunit hindi niya ito iniinom. Hawak niya lang ito na parang isang props. Tumuloy na tayo sa ikatlong agenda. Una kong sinabi. Tumango si Santos. Bago ko sabihin ang ikatlong agenda, may isang bagay akong kailangang kumpirmahin. Sumenya si Santos sa isang kasama. Inilabas ng kasama ang isang tablet mula sa kanyang bag. Kinuha ito mismo ni Santos, binuksan ang screen at itinulak sa harap ko. Isang graph ng sound waves ang nasa screen. Mas detalyadong data kaysa sa kalakip sa panukala. Frequency analysis chart, decibel curve, time axis. At sa itaas ng chart may mga label sa Russian. K, 560, Severodvinsk. K, 561 Kazan. K, 573, Novosibirsk. Ang pangalan ng 3 barko. Lahat ng 3 Yasin-class nuclear submarines ng Russia. Ang 3 pinakatumpak at pinakatahimik na attack nuclear submarines na hawak ng Russian Navy. Ang acoustic signatures ng lahat ng 3 ay nasa kamay ng Pilipinas. Ano ito? Nabasag ang aking boses. Naramdaman ko ito. Nanginginig ang aking mga binti sa ilalim ng mesa. Mabuti na lang at hindi nakikita. Hinawakan ni Santos ang screen ng tablet. Ang natatanging acoustic signatures ng inyong 3 Yasin-class nuclear submarines. Nakuha namin lahat. Ang bilang ng mga propeller blades, rotation pattern, cooling water circulation cycle,
at auxiliary engine frequencies. Kumpirmado rin namin ang kasalukuyang lokasyon, lalim at bilis. Nagyelo ang hangin sa silid. Sabay-sabay na umayos ng upo ang mga opisyal ng Russia. Ang acoustic signature ng isang nuclear submarine ay top secret. Kahit ang commander ay hindi alam ang lahat ng impormasyon sa real time. At ngayon, hawak ito ng isang dayuhang hukbong dagat, lahat ng tatlo. Namutla ang mukha ni Volkova. Ang katabi kong operations officer, si Major General Sokolov, ay nakakuyom ang kamao. Hindi ko matukoy kung galit o takot ang kanyang ekspresyon. Ito ay pagnanakaw ng impormasyon. Isang bansang hindi natin kaalyado ang walang pahintulot na kumuha ng pangunahing sikreto ng ating nuclear forces. Tumayo si Sokolov habang nagsasalita. Mataas ang kanyang boses. Tiningnan ni Santos si Sokolov. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito walang pahintulot na pagkolekta. Ang acoustic detection sa international waters ay legal sa ilalim ng international law. Ito ay data na natural na nakolekta ng aming submarino sa isang operational area at bilang paalala, ang pagkakaroon ng data na ito ay nagpapatunay ng isang bagay. Anong bagay? Unang beses na nagkaroon ng kislap ang mga mata ni Santos. Malamig. Ang katotohanan na ang aming conventional submarine ay dumaan sa tabi ng inyong pinakamodernong nuclear submarine at hindi ninyo ito nalaman. Namula ang mukha ni Sokolov. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumagot ngunit pinigilan ko siya. Pinaupo ko si Sokolov. Kung emosyonal kang tutugon, talo ka. Ngunit kahit ako ay nagngingit-ngit sa loob. Niyurakan ang dangal ng Russian Navy, ang nuclear submarine ang puso ng Russian Navy. At ang pulso ng pusong iyon ay sinukat at nirecord ng Pilipinas nang hindi man lang namin namamalayan. Comodoro Santos, bakit ninyo ipinapakita sa amin ang data na ito? Nanatiling kalmado ang aking boses, kahit sa panlabas lang. Dalawang dahilan. Una, upang patunayan ang antas ng aming teknolohiya. Napag-isipan namin na hindi sapat ang icebreakers at satellite navigation para kumbinsihin kayo. Ang isang sundalo ay tumutugon sa ebidensyang militar. Tama siya. Kahit sa kwento ng 172 icebreakers, balak ko sanang ituring sila bilang isang bansang magaling lang gumawa ng barko. Ngunit ang acoustic signature ng nuclear submarine ay ibang usapan. Pangalawa, ang data na ito ay isang regalo. Ibibigay namin sa inyo kasama ang isang ulat sa pagsusuri ng mga acoustic vulnerabilities ng inyong mga submarino na aming nakolekta. Kung saang frequency band sila natuklasan, sa anong mga kondisyon tumataas ang ingay. Maaari ninyo itong gamitin upang mapabuti ang performance ng inyong mga submarino. Muling natahimik ang silid. Sa pagkakataong ito, ibang uri ng katahimikan. Kanina, katahimikan ng pagkabigla. Ngayon, katahimikan ng pagkalito. Hanapin ang kahinaan ng submarino ng kalabang bansa at pagkatapos ay sabihin ang kahinaang iyon sa kanila. Walang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng militar. Ang kahinaan ng kalaban ay inilalagay sa pinakasekretong vault ng mga armas. At ngayon, inaalok ng Pilipinas na buksan ang vault na iyon at ibigay sa amin. Bakit? Nang lumabas ang tanong na iyon sa aking bibig, hindi ko na malayang sumulong ang aking katawan. Lumayo ang aking likod sa sandalan ng silya. Nawala ang aking postura. Para sa isang sundalo, ang pagkawala ng postura ay katumbas ng pagkasira ng depensa dahil ang mga magkakaalyado ay dapat na nagpupuno sa kahinaan ng isa't isa. Maikli ang sagot ni Santos. Ngunit ang kahulugang nakapaloob dito ay napakalaki. Inaalok ng Pilipinas ang Russia ng isang alyansa. Isang buong pakete ng teknolohiya ng icebreaker, satellite navigation at impormasyon sa submarino. At sa panahon kung kailan sukdulan ang tensyon sa pagitan nila at ng Amerika tungkol sa defense costs, ito ay hindi isang simpleng teknikal na kooperasyon. Ito ay isang alok na babago sa laro ng geopolitics. Sakto namang bumukas ang pinto ng conference room. Isang communications officer ang pumasok na tumatakbo. Ang isang sundalo na tumatakbo sa gitna ng pulong ay nangangahulugang may digmaan o isang katulad na sitwasyon. Chief, may kagyat na mensahe mula sa Moscow. Ibinaba ng Estados Unidos ang katumpakan ng mga sibiliyang signal ng GPS sa buong silangang Asya. Ito ay itinuturing na isang ganti dahil hindi binayaran ng Pilipinas ang defense costs sa loob ng deadline. Pagbaba ng GPS, ibig sabihin, ibinaba ng Amerika ang katumpakan ng kanilang navigation system para idiin ang Pilipinas.
Ito ay isa sa mga sandata na maaaring gamitin ng Amerika dahil ang GPS ay isang sistemang pinapatakbo nila. Kaya nilang baguhin ang katumpakan sa isang pindot lang. Biglang nagbago ang bunigi sa silid. Nagsimulang magbulungan ang mga opisyal ng Russia. Kung magkakaproblema ang GPS, maaaring maapektuhan din ang aming GLONASS. Kung magkakaiba ang correction data sa mga lugar kung saan nag-overlap ang mga satellite orbit, bababa rin ang katumpakan ng GLONASS. Ngunit kakaiba ang reaksyon ng panig ng Pilipinas. Walang sino man ang nagulat. Si Santos ay nanatiling walang ekspresyon at ang kanyang mga kasama ay kalmado na para bang inaasahan na nila ang sitwasyong ito. Comodoro Santos, ibinaba ng Amerika ang GPS, ngunit parang hindi kayo nababahala. Natural lang po iyon dahil mayroon kaming Agila system. Kung magkakaproblema ang GPS, automatiko itong lilipat sa Agila. Naka-activate na ang protocol. Automatikong paglipat. Ibig sabihin, nakaplano na ito. Pinaghandaan na nila ang sitwasyon kung saan hindi magagamit ang GPS. Nahulaan nila na ang panggigipit ng Amerika sa defense costs ay hahantong sa paggamit ng GPS bilang sandata at gumawa sila ng isang sistema para kontrahin ito. Noon ko lang sinimulang aminin na minamaliit ko ang Pilipinas. Hindi ito ang kilos ng isang bansang sunod-sunuran sa Amerika. Ito ang kilos ng isang bansang binabasa ang susunod na galaw ng Amerika at naghahanda ng kontra-atake. Sa chess, ito ay pagtingin ng tatlong hakbang sa unahan. At ang mismong pag-upo nila sa lugar na ito, sa isang base militar ng Russia para sa isang pulong tungkol sa teknikal na kooperasyon, sa eksaktong sandali na inilunsad ng Amerika ang kanilang GPS attack, nangangahulugang plinano ng Pilipinas ang lahat ng ito. Inasahan nila ang pambubuli ng Amerika, pinaghandaan ang pagkawala ng GPS at itinakda ang tamang oras para sa pakikipag-ugnayan sa Russia. Sa sandaling pinindot ng Amerika ang switch ng GPS, hawak na ng Pilipinas ang kamay ng Russia. Kinilabutan ako. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking likod. Hindi dahil sa lamig ng Arctic, kundi dahil sa pangingilabot. Pumasok muli ang communications officer. Sa pagkakataong ito, naglalakad na siya, ngunit puti ang kanyang mukha. Chief, may karagdagang ulat po? Ano iyon? Mas malawak po ang epekto ng pagbaba ng GPS kaysa inaasahan. Naaapektuhan din ang satellite coverage sa ilang bahagi ng karagatang Arctic. Kasabay ng isang blizzard, nasagap namin ang isang kagyat na komunikasyon mula sa militar ng Amerika na nawalan ng satellite link ang kanilang submarinong USS Columbus. Sinaktan ng Amerika ang Pilipinas gamit ang GPS. Ngunit ang sarili nilang nuclear submarine ang nawalan ng signal. Hindi ito intelligence, ito ay isang komedya. Ilang opisyal ng Russia sa silid ang napangisi. Isang likas na reaksyon ng isang sundalo kapag nakikita ang pagkakamali ng kalaban. Ngunit hindi ako makatawa. Alam na alam ko kung ano ang nangyayari kapag nawalan ng komunikasyon ang isang nuclear submarine sa karagatang Arctic. 3 beses akong naging kapitan ng nuclear submarine. Naranasan ko mismo ang takot kapag nawalan ng komunikasyon sa ilalim ng yelo ng Arctic. Kung walang GPS, hindi mo mahahanap ang butas sa yelo para umakyat. Kahit maubusan ka ng oxygen, hindi mo mahahanap ang butas para lumabas. Magiging kabaong mo ito. Ano ang estado ng submarino ng Amerika? May naiulat na problema sa oxygen generation system. Kailangan nilang umakyat agad. Ngunit hindi nila matukoy ang butas sa yelo nang walang GPS correction. Nakikinig si Santos sa ulat. Unang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging walang ekspresyon, bahagyang gumalaw ang kanyang kilay at may sinabi siya sa Filipino sa kanyang kasama. Hindi ito isinalin, sinasadyang hindi isinalin, ngunit naintindihan ito ni Volkova dahil marunong siya ng Filipino. Bumulong si Volkova sa aking tainga. Chief, sinabi ni Comodoro Santos sa kanyang kasama. Ikonekta mo ako sa J2. Ihanda ang BRP Antonio Luna para sa pag-alis. BRP Antonio Luna, ang pangalan ng isang submarino ng hukbong dagat ng Pilipinas. Nasa mga dokumentong ipinakita sa akin ni Volkova kanina. Ang unang barko ng KSS-3 class, 3,600 toneladang conventional submarine. Ilulunsad ng Pilipinas ang isang submarino sa ganitong sitwasyon? Tiningnan ako ni Santos. Nagiba ang kanyang tingin. Hindi na malamig, kundi mata ng isang taong nakapagpasya na. Chief, sasabihin ko na po ang ikatlong agenda. Tumayo si Santos.
Tiningnan niya ang buong silid. Ang mga mata ng 8 opisyal ng Russia at 10 miyembro ng delegasyon ng Pilipinas ay nakatuon lahat kay Santos. Ang hukbong dagat ng Republika ng Pilipinas ay may kakayahang mag-operate ng mag-isa sa karagatang Arctic. Ang ikatlong agenda ay ang pagtatatag ng isang magkasanib na sistema ng seguridad sa Arctic sa pagitan ng Pilipinas at Russia. At iminumungkahi ko na agad nating simulan ang unang magkasanib na operasyon ngayon. Anong operasyon? Ang pagsagip sa submarinong Amerikano na USS Columbus. Ang aming submarino, ang BRP Antonio Luna, ay naghahanda ng pumasok sa karagatang Arctic gamit ang mga coordinate mula sa Agila system. Kaya naming tukuyin ang butas sa yelo at tiyakin ang isang ligtas na daanan para umakyat. Kung makikipagtulungan kami sa inyong mga icebreaker, mababawasan natin ang kalahati ang oras ng pagsagip. Huminto ang oras sa silid kahit ang paghinga ay hindi maririnig. Sasagipin ng Pilipinas ang isang submarinong Amerikano? Ang mismong submarino ng Amerika na nang-aapi sa kanila sa defense costs at pinutulan ng GPS at gagawin nila ito kasama ang Russia. Ito ay alinman sa kabaliwan o henyo. Kung magsasama ang Pilipinas at Russia para sagipin ang isang submarinong Amerikano, ano ang mangyayari? Ang Pilipinas ay magiging isang bansang nagliligtas, hindi nang gugulo sa Amerika. Ang Russia ay magiging isang humanitarian partner. Ang Amerika ang sumira ng GPS na naglagay sa panganib sa kanilang sariling submarino at ang nagligtas dito ay ang bansang inapi nila, ang Pilipinas, at ang kanilang kaaway, ang Russia. Isang perpektong checkmate sa diplomasya. Tinitigan ko si Santos. Mula sa simula pa lang, ito na ang kanyang plano. Akitin ang aming interes sa teknolohiya ng icebreaker, patunayan ang aming pangangailangan sa Agila system, saktan ang aming amor propyo sa data ng submarino, at pagkatapos ay gawin kaming kakampi sa pamamagitan ng isang rescue operation. Bawat hakbang ay magkakaugnay. Ang estratehiya ng bansang minamaliit kong dekuryenteng lata ay mas malalim pa sa isang nuclear submarine. Tumayo ako mula sa aking silya. Ikonekta mo ako sa operations chief ng Northern Fleet. Ihanda ang icebreaker na Ilya Muromets para sa pag-alis. Tiningnan ako ni Sokolov. Ang taong nakakuyom ang kamao sa galit kanina ay nakatingin ngayon sa akin ng may pagtataka. Chief, sasali ba tayo sa pagsagip ng isang submarinong Amerikano nang walang pahintulot mula sa Moscow? Ako ang kukuha ng pahintulot. Wala tayong oras ngayon. Sabi mo, nauubusan na sila ng oxygen. Hindi tayo maaaring maghintay ng isang piraso ng papel habang may mga sundalong namamatay sa ilalim ng tubig. Natahimik si Sokolov. Dahil tama ako, kaaway man o kakampi, kapag nakatanggap ka ng distress signal sa dagat, sasagipin mo sila. Iyon ang batas ng hukbong dagat. Tiningnan ako ni Santos. Bahagya siyang yumuko. Hindi ko alam kung ito ay pasasalamat o kumpirmasyon na inaasahan na niya ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, alam na niya mula pa noong pumasok siya na gagawin ko ang desisyong ito, na ang isang chief of staff na dating kapitan ng nuclear submarine ay hindi tatalikuran ang mga taong namamatay sa dagat. Isinama niya iyon sa kanyang kalkulasyon. Nakaramdam ako ng takot. Unang beses na nakaramdam ako ng takot sa bansang Pilipinas. Habang papalabas ng conference room, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim ng Murmansk, kumikislap ang mga ilaw ng pantalan. Naramdaman ko ang panginginig ng makina ng isang icebreaker na nagsisimula ng mag-init. 48 oras ang nakalipas, tinawag kong dekuryenteng lata ang Pilipinas. Ngayon, kasama ang latang iyon, papunta kami sa karagatang Arctic upang sagipin ang isang submarinong Amerikano. Kasama ang submarino ng mismong Pilipinas na inapi ng Amerika, sapat na ang 48 oras para baligtarin ang mundo. Nagsimula na ang rescue operation. 3 oras matapos ang pulong, umalis na sa pantalan ng Murmansk ang Russian icebreaker na Ilya Muromets. Mula sa command center, sinusubaybayan ko ang sitwasyon sa real time. Sa malaking screen, nakadisplay ang mapa ng Arctic Ocean at ang lokasyon ng Ilya Muromets ay kumikislap bilang isang asul na tuldok. At sa kanang ibabang bahagi ng mapa, isang berdeng tuldok ang mabilis na umaakyat pahilaga. Ito ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy. Papasok na ito sa Barents Sea, dumaan sa Norway, sa lalim na 200 metro sa ilalim ng dagat. Paano nakarating ng ganoon kabilis sa malapit sa Arctic ang isang submarinong galing pa sa Pilipinas? Pareho kami ng tanong.
Tinanong ko si Volkova, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw para makarating ang isang submarino ng Pilipinas sa lokasyong iyan. Paano sila nandyan na? Ang sagot ni Volkova ay muling yumanig sa akin. Batay sa aming pagsusuri, ang BRP Antonio Luna ay nasa Barents Sea na mula pa noong 2 linggo na ang nakalipas, bago pa man sila magpadala sa atin ng alok. Marahil ay nanatili na sila sa lugar na ito mula pa noong kinuha nila ang acoustic signature ng Severodvinsk. 2 linggo, isang submarino ng Pilipinas ang nagtago sa bakuran ng Russian Northern Fleet sa loob ng 2 linggo nang hindi man lang namin namamalayan. Sa isang conventional submarine, hindi isang nuclear. Pinilit kong huwag nang magulat. Nakakapagod din ang laging magulat. Isang communications officer sa command center ang nagulat. May natanggap tayong coordinate transmission mula sa BRP Antonio Luna. Lokasyon ng butas sa yelo batay sa Agila system. May nakitang butas na may diametrong 45 metro, 1.3 kilometro sa hilagang silangan ng tinatayang lokasyon ng USS Columbus. 45 metro ang diametro. Ang minimum na sukat para makalutang ang isang submarino ay 30 metro. May sapat na espasyo. Ang problema ay kung totoo bang may butas doon. Ngunit kung sentimetro ang katumpakan ng Agila, nasa loob ito ng error margin. Ipadala ang mga coordinates sa Ilya Muromets. Magtungo sa lokasyong iyon at basagin pa ang mga yelo sa paligid ng butas. Habang nagaganap ang operasyon, nakatayo si Santos sa isang sulok ng command center. Nakahalukip-kip, nakatingin sa screen. Wala pa ring ekspresyon, ngunit may isang bagay na nagbago. Bahagyang nakatikom ang kanyang mga labi. Para siyang nagdarasal. Para sa kaligtasan ng mga tripulante ng submarino ng Amerika, ang bansang nang-aapi sa kanila. Nang makita ko iyon, uminit ang aking dibdib. Hindi ito estratehiya, ito ay katapatan. Ang sinumang nasa panganib sa dagat, kaaway man o kakampi, ay ililigtas. Isang likas na ugali ng isang mandaragat, bago pa man maging sundalo. Mayroon din ito si Santos. 9 na oras matapos magsimula ang rescue operation, binasag ng Ilya Muromets ang mga yelo sa paligid ng butas at nagpadala ng acoustic guidance signal ang BRP Antonio Luna mula sa ilalim ng tubig. Sinundan ng USS Columbus ang signal na iyon at mula sa butas sa yelo ng Arctic, lumitaw ang periskopyo ng isang nuclear submarine ng US Navy. Kasunod nito, dahan-dahang lumutang ang itim na katawan nito sa pagitan ng mga yelo. Naghiyawan ang mga tao sa command center. Pumalakpak ang mga opisyal ng Russia. Sinasagip nila ang submarino ng isang kaaway na bansa, ngunit pumapalakpak sila. Sa dagat, walang bansa ang mga sundalo. Sa bingit ng kamatayan, lahat ay pare-parehong mandaragat. Pinikit ni Santos ang kanyang mga mata, mga 2 segundo. At nang imulat niya ang mga ito, may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Nawala ito sa loob ng 1 segundo, ngunit nakita ko. May komunikasyon mula sa USS Columbus. Ang kapitan mismo ang nagpadala. Nagpapasalamat kami sa hukbong dagat ng Pilipinas at sa hukbong dagat ng Russia. Ligtas ang lahat ng 142 na tripulante. 142 na buhay ang naligtas. Inabot ng 4 na oras bago makarating ang ulat na iyon sa US Pacific Fleet Command, sa Pentagon at sa White House. Ang ulat na ginamit ng Amerika ang GPS bilang sandata para idiin ang Pilipinas, ngunit dahil sa GPS na iyon ay napahamak ang kanilang sariling submarino at ang nagligtas dito ay ang bansang inapi nila, ang Pilipinas, at ang kanilang kaaway, ang Russia, ay nakarating sa lamesa ng Pangulo. Hahayaan ko na lang sa inyong imahinasyon kung ano ang naging reaksyon ni Trump, ngunit 6 na oras matapos iyon, naglabas ng isang kagyat na pahayag ang State Department. Ang kahilingan para sa defense cost sharing sa Republika ng Pilipinas ay ganap na binabawi. Mananatili ang mga kondisyon ng kasalukuyang kasunduan at muling pinagtitibay ang halaga ng alyansang US-Pilipinas. Ang 580 trilyong pisong singil ay naging basura. Ngunit huli na ang lahat. Nakipagkamay na ang Pilipinas sa Russia. Kinabukasan, matapos ang rescue operation, ipinatawag ako sa Kremlin. Hindi si Ivanov ng Security Council ang humarap sa akin, kundi isang mas mataas na opisyal. Isang direktang ulat sa Pangulo. Iniulat ko ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 72 oras. Ang teknolohiya ng icebreaker ng Pilipinas, ang Agila system, ang kakayahan ng kanilang submarino, at ang rescue operation. Pagkatapos ng ulat,
Isang linya lang ang utos na natanggap ko. Ituloy bilang pinakamataas na prioridad ang kasunduan sa magkasanib na pag-unlad ng Arctic sa Pilipinas. Ang $680 trilyong na proyekto sa pag-unlad ng Arctic ng Russia at ang Pilipinas ang magiging pangunahing kasosyo. Mula sa paggawa ng mga icebreaker, sistema ng paglalayag sa Northern Sea Route hanggang sa mga kagamitan para sa paghahanap ng mga yaman sa ilalim ng dagat. Ang hawak ng Russia ay ang dagat ng Arctic at ang hawak ng Pilipinas ay ang teknolohiyang kailangan para sakupin ang dagat na iyon. Pagbalik ko sa Murmansk, naghihintay si Santos sa airport. Pauwi na siya sa Pilipinas. Nagkamayan kami. Sa pagkakataong ito, ako ang unang nagtanggal ng aking guwantes. Naalala ko na walang suot na guwantes si Santos noong una kaming magkita. Sa pagkakataong ito, gusto ko ring makipagkamay nang walang guwantes. Chief, may isa po akong gustong sabihin. Bahagyang mas mainit ang boses ni Santos kaysa karaniwan. Ako po ay isang submarinista. Kayo rin po ay isang submarinista. Alam ng mga nakasakay na sa submarino. Sa ilalim ng dagat, hindi mo nakikita ang mga bandila. Ang tanging nakikita mo ay ang dilim sa iyong harapan. Sa dilim na iyon, ang pagprotekta sa isa't isa ang tunay na kahulugan ng isang alyansa. Hindi ako makapagsalita. Nabarahan ang aking lalamunan. Sa loob ng 22 taon bilang isang sundalo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong emosyon, paggalang. Paggalang sa isang komodoro ng hukbong dagat ng isang bansang pinagtawanan kong dekuryenteng lata. Bago sumakay sa sasakyan, lumingon si Santos. Chief, sa susunod na magkita tayo, maghanda po kayo ng lambanog, hindi vodka. Unang beses nang umiti si Santos. Isang maikli at kontroladong ngiti, ngunit sa dilim ng Murmansk, ito ay napakaliwanag. Matapos umalis ng sasakyan, matagal akong nakatayo. Hinahampas ng 33 degrees na hangin ang aking mukha, ngunit hindi ko ito naramdaman. Naalala ko ang sarili ko, 72 oras na ang nakalipas. Ang Pilipinas? Sa Arctic? Bakit naman lalapit sa atin ang tuta ng Amerika? 72 oras na ang nakalipas. Isa akong hangal. Hindi ko kilala ang Pilipinas, ang kanilang hukbong dagat, at ang kanilang teknolohiya. Mas tumpak, ayaw kong alamin. Binulag ako ng aking mga pagkiling. Ngunit walang pakialam ang Pilipinas sa aming mga pagkiling. Tahimik silang gumawa ng mga barko, naglunsad ng mga satellite at nagpalutang ng mga submarino. Habang minamaliit sila ng mundo, nag-ipon sila ng teknolohiya. Habang inaapi sila ng Amerika, inilabas nila ang kanilang mga baraha at nang mapahamak ang submarino ng kanilang kaaway, sila ang unang sumagip. Ang isang malakas na bansa ay hindi isang bansang nananakot gamit ang lakas. Ang isang bansang may lakas, ngunit ginagamit ang lakas na iyon para magligtas ng mga tao ang tunay na malakas. Malakas ang Pilipinas. Hindi ko lang alam sa loob ng 32 taon. Pabalik sa command, tanaw ko ang dagat ng Kola Bay. Sa dilim, umaalon ang mga alon. Sa isang lugar sa dagat na iyon, tahimik na bumabalik sa timog ang BRP Antonio Luna na parang isang multo, walang anumang ingay. Pagbalik ko sa aking opisina, inalis ko ang bote ng vodka sa aking mesa. Kumuha ako ng isa pang baso mula sa drawer at inilagay sa mesa para sa pagdating ni Santos sa susunod. Kailangan ko ng baso para sa lambanog. Sa labas ng bintana, sa pantalan ng Murmansk, magkatabing nakawagayway ang dalawang bandila. Ang tatlong kulay na bandila ng Russia at ang watawat ng Pilipinas, iwinawagayway ng hangin. Sa iisang direksyon, isang bagong panahon ang nagsisimula sa Arctic at ang nagbukas ng panahong iyon ay hindi isang sandatang nuklear o isang aircraft carrier, isang dekuryenteng lata lang o isang multo. Ito ang kwento ng nakakagulat na 72 oras na naranasan ng Chief of Staff ng Russian Arctic Fleet upang malaman ng mas maraming tao ang husay at lakas ng Pilipinas. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito. Mas malakas ang Pilipinas kaysa sa ating inaakala. Huwag ding kalimutang mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat.